Sa dokumentaryong ito, susundan natin ang isang pambihirang ekspedisyon patungo sa Sayapo Falls, isang napakalaking talon na pinaniniwala ang maaaring pinakamataas sa Davao Oriental. Sa gitna ng mahirap na paglalakbay at matatarik na kabundukan, ating tutuklasin ang kagandahan, misteryoso at tunay na taas na isa sa mga pinakatatagong yaman ng lalawigan. Ito ang Sitio Mantapay, isa sa mga pinakaliblib na sitio ng bayan ng Baganga, Davao Oriental. Upang marating ang lugar na ito, kinakailangan pang bumiyahe ng mahigit 2 oras sa mga mababatong kalsada at matatarik na daan. Matapos ang mahigit 2 oras na matinding biyahe sa mga mababatong kalsada, matatarik na daan, sa wakas ay narating natin ang Sitio Mantapay. Yung tanaw, dili mo ulan. Dili man, pero pag nanam rito sir, bawal jud mo kuan. Tok ang ado na kuan. Lano? Pila ka oras baktas? Depende sa inyo ha sir. Depende ra. Oh. Sa kabila ng hirap ng paglalakbay, agad kaming sinalubong ng malamig na hangin, lunti ang kapaligiran at mga payat ngunit masisiglang pamumuhay ng mga residente. Isa. Sige, Sal. Ay! Isa-isang nagsidatingan ng aming mga kasama sa Sitio Mantapay. Habang naghahanda ng mga gamit, kumakain at nagpapahinga, isinulat din namin ang aming mga pangalan sa logbook bilang bahagi ng talaan ng ekspedisyon. Yes! Nanganda ng lahat, nagtipon kami upang mag-alay ng panalangin para sa kaligtasan at matagumpay na paglalakbay. As well as ang magbalik ka ni Lord God, ikaw niya mo magpapansa na together with our guides, the name of God. Lord, could you to bless everything? We give you honor, the glory, the praise. We pray. Amen. Pagkatapos nito, sinimulan na namin ang matinding paglalakad patungo sa Sayapo Falls. Base sa mga taga rito, bihira lamang marating ng mga turista ang lugar na ito dahil sa matinding hirap ng daan. Marami nang nagbabalak na puntahan ang Sayapo Falls, ngunit karamihan ay hanggang ibaba lamang ng talon ang nararating. Ang tunay na taas at pinagmulan nito ay nanatiling isang misteryoso. Sa dokumentaryong ito, susubukan naming marating ang mismong tuktok ng Sayapo Falls, isang paglalakbay na puno ng hamon at walang kasiguraduhan. Dahil sa aming kaalaman, wala pang naitatag na opisyal na daan patungo rito. Kailangan naming hanapin ang tamang ruta, tahakin ng masusukal na kagubatan, at sa ilang bahagi ay kami mismo ang gagawaan ng daan sa tulong ni Tatay Magno. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, narating din namin ang ilog. Matapos itong tawirin, dito na magsisimula ang tunay na hamon ng paglalakbay. Sa bahaging ito, mas matarik na ang daan. May mga seksyong halos 90 degrees ang akyat at may mga bahagi ring tinatawag na kiss the wall, kung saan kinakailangan dumikit sa gilid ng bundok upang ligtas na makatawid. Dito, mas masusubok ang aming tibay, lakas at determinasyon. Bawat hakbang ay nangangailangan ng matinding pag-iingat at bawat pag-akyat ay isang pagsubok sa aming kakayahang magpatuloy. Sa gitna ng hirap at pagod, iisa lamang ang aming layunin, ang marating ang pinakahihintay naming destinasyon. Easy. Likod eh. Punto mo ba?
Sabay tulak lang niya ako ah. Sabay tulak lang kita ka. Ay, diri ko. Sige. Aman ah. Okay, nahulog kami. Wala. Oh, hi mo sa vlog. Glass na ko, Zal. Hello. Glass, Zal. Ha? Glass na ko. Sa bawat hakbang, unti-unti nang nararamdaman ng aking katawan ang pagod. Ang susunod na matatarik na akyatan ay patuloy na sumusubok sa aking lakas at tibay. Mabigat na ang bawat pahinga at ramdam ko na ang pananakit ng aking mga binti. Ngunit sa kabila ng pagod, patuloy akong humahakbang, dala ng pagnanais na makita kung ano ang naghihintay sa dulo ng paglalakbay na ito. Okay lagi ka? Ini mo nagbawa di. Nakabidiri sa Baganga. Isa'y tambok. Sa bawat hakbang, unti-unti nang nararamdaman ng aking katawan ang pagod. Ang susunod na matatarik na akyatan ay patuloy na sumusubok sa aking lakas at tibay. Mabigat na ang bawat pahinga at ramdam ko na ang pananakit ng aking mga binti. Ngunit sa kabila ng pagod, patuloy akong humahakbang, dala ng pagnanais na makita kung ano ang naghihintay sa dulo ng paglalakbay na ito. Sa mga ganitong sandali, hindi lamang pisikal ng lakas ang kailangan, kundi pati na rin ang matibay na determinasyon upang magpatuloy sa kabila ng bawat hamon. Halos 4 na oras na kaming walang tigil sa paglalakad at pag-akyat. Isang pamilyar na tunog ang unti-unti naming narinig mula sa kalayuan. Ang malakas na ugong ng bumabagsak na tubig. Alam kong malayo pa kami pero sapat na ang tunog na iyon upang muling buhayin ang aming pag-asang makarating sa aming paroroonan. Ang bawat hakbang ay mas naging magaan sapagkat alam naming ang tunog na aming naririnig ay isang hudyat na papalapit na kami sa pinakahihintay naming nais marating. Bato. Ayon kay Tatay Magno, ito na raw ang huling bundok na kailangan naming akyatin. Sa likod nito ay matatagpuan na ang aming pinakahihintay na destinasyon, ang Sayapo Falls. At sa wakas, narating namin ang tuktok ng Sayapo Falls. Sinulit namin ang bawat sandali dahil hindi kami maaring magtagal sa lugar sapagkat delikado. Gamit ang aming mga drone, sinukat namin ang taas ng talon at napag-alamang umaabot ito sa mahigit kumulang 210 meters o 688 na talampakan. Kung mapapatunayan ito sa mga sumusunod na pag-aaral, posibleng maituturing ang Sayapo Falls bilang pinakamataas na single drop waterfall hindi lamang sa Davao Oriental kundi maging sa buong Pilipinas. Gayunpaman, wala pa itong opisyal na kumpirmasyon. Dito ko natatapusin ang dokumentaryong ito. Wala na akong masyadong kuha sa aming pag-uwi dahil nalobat na ang aming mga kamera.
Maraming salamat sa clan owner, landowner at chairman sa pag-imbita at pagpapahintulot sa amin na ma-explore ang mga natatagong ganda ng inyong lugar. Maraming salamat din sa Lakad Matatag sa pagkakataong maging bahagi ng eksplorasyong ito. Ako si Carl Raimundo. Maraming salamat sa panonood.